Maalab na pagbati, Pilipinas. Tinaguri ang Philippine-American Friendship Day ang July 4. Kasabay nito, plano raw ng US na magtayo ng factory ng bala sa Subic. Meron ng EDCA sites, military agreements, at buong taong military exercise. Tapos meron pa nito? Napaka-friendly naman natin. Inutusan ng US Congress ang US Defense Department na pag-aralan ng posibilidad na magtayo ng ammunition manufacturing at storage facility sa Pilipinas. Plano itong itayo sa dating naval base ng US sa Subic na, by the way, pinaalis ng mga Pilipino noong 1991. Sabi ng US Congress, kulang daw kasi ang ammo manufacturing at storage facility sa tinatawag ng US na Indo-Pacific region. Bakit dito sa Pilipinas? Ang habol ng US dito yung ating geographical location. Kung tingnan natin sa mapa, yung lokasyon natin sa Western Pacific, forward deployed tayo. Kaya precisely nag-decide sila noon na magtayo ng mga military bases dito para maging launching pads against enemies of the US. Bahagi ito kasi sa containment policy ng US para isa-round ang China at anumang mga bansa na kaaway ng US with military bases and facilities. Pero hindi necessarily kaaway natin. Ayon sa political analyst na si Roland Simbulan, makakatulong sa Pilipinas kung pag-aari natin ng planong pagawaan ng bala sa bansa. Pero kung isang bansa na gaya ng US ang magmamay-ari at mamamahala, delikado raw. Pakay talaga ng US dito yung gamitin ito laban sa mga kaaway niya. Sa record naman ng US, lagi silang na-involve sa mga halos forever wars sa Asia, sa Middle East. Dagdag ng grupong pamalakaya, ginagamit pang excuse ng Washington at Malacanang ang issue sa West Philippine Sea para raw matulak ang agenda ng US sa Asia. Ginagamit na dahilan ng Estados Unidos para magkaroon sila ng legitimate na pag-imasok, na dito sa Pilipinas. Kasi kung wala yung intensifying ng issue dyan sa West Philippines, wala silang gagamitin na dahilan para makabalik ng kanilang base militar sa ating bansa. Binibigyang diin ni Hiccup na malalagay sa peligro ang mga residente at komunidad malapit dito. Nakita na nga raw natin ito sa toxic waste na iniwan ng US sa Subic Naval Base nang mapaalis sila noong 1991. Yung toxic niyan, direktang apektado yun. Diretso yan. Bagamat magawa yan ng West facilities, pero tatagos pa rin yan sa dagat, sa ilalim. Saksi rin tayo sa nangyaring gera ng US at Israel laban sa Iran. Ang naging target ng Iran, ang base militar ng US sa Qatar, ang pinakamalaking base ng US sa rehiyon. Pinumbayan ng kalaban ng Estados Unidos, apektado dyan yung mga komunidad. Kasi yung tatayo nila, yung base militar, central business na ngayon Okay, maging target ng mga kalaban ng Estados Unidos. Ayon pa kay Prof. Simbulan, walang friendship sa ganitong klaseng patakaran. May kondisyon kasi ang pakikipagkaibigan ng US sa Pilipinas. Kasi parang business Pinilit ni Trump na gumastos sila ng sa mas malaki sa defense. Bakit? Para makabenta sila ng kasi binebentahan sila ng mga weapons ng US kasi Parang marketing policy itong foreign policy ng ni Trump Dagdag ni Prof. Simbulan at Hiccup, hindi dapat magpagamit ang Pilipinas sa US dahil paglabag ito sa ating soberanya. Tulad niyan, ang nagde-decide na ng arms factory dito, ang US, hindi dapat nga tayo ang nagde-decide niyan Silang magdidikta tapos hinintay na lang na sasang-ayon natin, Tapos siguro ipitin tayo para sumang-ayon tayo. Hindi yata tama 'yon na hold hostage. Doon nako-compromise ang ating sovereignty at independence. Pag pinayagan ni Pangulong Marcos na magpanumbalik at magtayo ng ammunition factory dito sa ating bayan, dapat mahiya, itatakwil sila ng sambayan ng Pilipino.